this is our report. So, ang topic naman is success through human resources. So, yung akin is PLDT. Ang ibig sabihin ng PLDT is Philippine Long Distance Telephone Company. So number 1 is success factors, vital service, dynamic management, and adequately compensated manpower. So, ang ibig sabihin nito is yung vital service is mahalaga siya sa isang ito yung mahalaga sa serbisyo nila kasi binibigay nila yung telecommunication kaya mataas yung demand. Sa dynamic management naman is mabilis silang mag-adjust sa pagbabago at mahusay ang pamamahala nila dun sa dynamic management. So, dun sa adequately compensated manpower is binabayaran ng tama at maayos ang kanilang mga empleyado kaya mas motivated at loyal ang mga ito dun. Parang maayos yung pamamahala nila dun. Kaya parang mas may trust yung tao sa kanila. So, next naman is recruitment. Tapos, strict standards requires a college degree even for messenger to ensure people can grow with the company. Yung sa college degree is kahit para sa mga trabaho messenger, pinapakita nito kahit sa mababang posisyon ay mataas ang standard ng kumpanya. Yung kunyari, number 1, masigurong may potential ang isang empleyado, tapos para makapag-grow sila sa kumpanya habang tumatagal. Tapos yung sa unique policy, pinapayagan nila yung mga ito allows relatives to work not into the same department to increase family loyalty. Ito kayong sinasabi nila na pinapayagan nila ang mga kamag-anak sa parehong magtrabaho sa PLDT. Pero hindi dapat sa iisang department. Kunyari ako, tapos may katrabaho akong kamag-anak ko, dun siya sa ibang department ilalagay para, hindi magkakaano sa isang trabaho. Tapos, ginawa ito para palakasin ang family loyalty, tapos tumaas ang tiwala, suporta, at stability sa workplace. So, next is goal alignment. Ito yung launch. Isang kumpanya, isang pananaw to align in individual and company goals. Yung one employee personal goals, career, growth, skills, performance, and development. Kailangan pag-unlad sa trabaho, dagdag ng kaalaman, tas sa yung magandang performance dun sa tas nakaayon to sa mga kumpanya sa mataas ng productivity, tas maayos na serbisyo, mas malinaw na direksyon. So parang mas uunlad yung isang kumpanya pag may ganun, yung naka-align yung isang kumpanya. Tas ayun nga, kunyari yung example is mas nagkakaisa ang mga tao, tapos motivated ang empleyado, mas malinaw ang mga inaasahan, mas maganda ang resulta at takbo ng trabaho. Tapos nabubuo ang isang kultura sa loob ng kumpanya. Okay, next. Ito yung Bank of the Philippines, yung BPI. So, number 1 is industry leader. Pioneer in investment, merchant banking, and marketing innovation like the ATM. Siguro lahat naman tayo is alam yung ATM kasi siguro yung iba may ganun. Wala pa. Ito yung sa ATM. Ito, pinapakita na ang BPI isang naungunang bangko sa Pilipinas. Sila yung mga naunguna sa investment, sinabi nga investment banking, merchant banking, marketing innovation, tulad ng ATM na malaking tulong sa banking industry. Tapos yung sa HRD role, Human Resource Development. Dati ang HR ng BPI ay parang formal na personal department lamang. Ngayon ito ay pinalawak bilang division na responsable sa
Sa management development, research, organizational, and development, tumutulong ang HRD sa mga online managers. Sila ang direktang humahawak sa mga empleyado sa usaping personal management. Compensation. Industry leader in salaries, officer 19.3% and rank and file 25.7% above industry. Ito ang BPI ay industry leader sa sahod. Kunyari, ang sahod ng officer nila ay 19.3% na mas mataas kaysa sa karaniwang sahod sa industriya. Tapos ang sahod ng rank and file ay 25.7% na mas mataas kaysa sa average. Ibig sabihin nito, mas mataas ang pasahod ng BPI kumpara sa maraming ibang kumpanya. Tapos yung sa benefits. Offers 27 benefit plans to serve needs from the womb to the tomb and subsidies sports, interests, and clubs. Ito, nagbibigay ang BPI ng 27 benefit plans para matugunan ang pangangailangan ng empleyado. Kunyari, mula pagkabata, yung sa from the womb to the tomb, mula pagkabata hanggang pagtanda. Kunyari, may bata ka pa lang, may 27 benefits ka na agad hanggang sa pagtanda. Tapos may mga subsidies clubs para sa sport o personal interest ng empleyado. Ibig sabihin nito, malawak at maganda ang benefits ng BPI. Sinusuportahan nila ang empleyado sa halos lahat ng yugto ng buhay. Yun lang. Thank you. Eastern Telecommunication Philippines Inc. Culture HR program are geared toward developing a customer-focused culture. Top management is paternalistic. Sabi dito, ang kumpanya ay nakatuon sa pagbuo ng isang customer-focused culture kung saan ang lahat ng proseso at gawain ay may layuning mapabuti ang karanasan ng mga kliyente. Pinapahalagahan nila ang pakikipag-ugnayan sa customer at ang pagbibigay ng dekalidad na serbisyo. Bukod dito, ang top management ay paternalistic. Ibig sabihin ay parang magulang style. Ang pamumuno, maalaga, gabay at malapit sa empleyado. Dahil dito, lumilikas sila ng mas komportableng kapaligiran sa trabaho. Compensation. Boost a salary structure that is the highest in the industry, low turnover of less than 1%. Dito naman, kilala ang kumpanya sa pagbibigay ng pinakamataas na salary structure kumpara sa ibang nasa parehong industriya. Dahil dito, kompetitibo ang sahod. Nararamdaman ng empleyado na sila ay pinapahalagahan at sulit ang kanilang trabaho. Ito rin ang dahilan kung bakit napakababa ng turnover rate, mas mababa pa sa 1%. Maraming empleyado ang mas piniling manatili dahil stable at rewarding ang kanilang posisyon. Development. Use a staff exchange program to send employees overseas for special orientation and technology upgrades. Ito naman, may staff exchange program ang kumpanya kung saan pinapadala ang mga empleyado sa ibang bansa upang makadalo sa specialized training at orientation. Nagbibigay ito ng oportunidad upang matuto ng bagong teknolohiya, modernong pamamaraan at best practices sa ibang lugar. Pagbalik nila sa Pilipinas, nagagamit nila ang bagong natutunan upang mapabuti ang operasyon. Nakakatulong ito sa patuloy na pag-unlad ng kumpanya at professional na paglago ng empleyado. HR rule. The HR department acts as counselor in attaining the objective of complete customer satisfaction. Ang HR department naman ay nagsisilbing counselor ng mga empleyado, tumutulong sa kanilang personal at professional na pangangailangan, bahagi ng kanilang papel. Ang pagtiyak na ang mga empleyado ay motivated, guided at nasa tamang direksyon sa trabaho. Bilang katuwang ng kumpanya, sila ang gumagabay para maabot ang layuning complete customer satisfaction sa pamamagitan ng HR na ipapakita ang balanseng relasyon ng empleyado at kumpanya. Caltex Philippines Inc. Core Asset
consider its people as the major factor for success. Sabi dito, itinuturing ng kumpanya ang kanilang mga tao, employees, bilang ang pangunahing salik para sa tagumpay. Ibig sabihin, malaki ang halaga ng mga manggagawa sa pag-unlad ng kumpanya. Benefits: competitive compensation, housing plan, and a very good retirement plan designed to motivate long tenure. Dito naman, nag-aalok sila ng competitive na kompensasyon o pasahod, isang housing plan, programa sa pabahay, at isang napakagandang retirement plan, plano sa pagretiro. Ang mga benepisyong ito ay dinesenyo upang imukin ng matagal na panunungkulan o long tenure ng mga empleyado sa kumpanya. Relations of vendor policy of communication. Relationship are informal. Utilize and install grievance machinery for smooth worker relations. Sabi dito, meron silang offender policy sa komunikasyon na nagpapahiwatig na madaling lambitin ang pamunuan at malaya ang pamamalitan ng ideya. Ipinapakita dito na madaling lumapit sa kanilang pamunuan kung ikaw man ay may nais sabihin o may hinanaing. Ang mga ugnayan sa pamamagitan ng mga manggagawa ay informal. Informal na nagpapahiwatig ng isang mas relax at hindi formal na kapaligiran sa trabaho. Gumagamit din sila ng isang naka-install na grievance machinery, mekanismo sa pagrereklamo, pagresolba ng issue, para masigurado ang maayos na relasyon sa pagitan ng mga manggagawa at para na din sa mas mabilis na aksyon kung magkakaroon man ng hindi maayos na pagkakaunawaan. For this slide, sinasabi dito na ang HR ng Pilipinas ay uunlad sa mga malalaking syudad. Papangunahan din ito ng mga government and corporation or mga malalaking kumpanya. While the small companies and small industries is continue to survive the HR management. Binibigyang diin naman dito na sa maliit na organisasyon, mas binibigyang pansin ng isyong pangtao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kesa sa mga formal na programa. Ang rebolusyong politikal noong 1986 ay nagpapakita na ang ordinaryong tao ay may kapangyarihang na humahantong sa mga pagbabago. Future change in human resources. Ang human resources o HR ay sumisailalim sa malaking pagbabago at trend habang patuloy nagbabago ang mundo ng trabaho. Ang mga pagbabagong ito ay may layuning gawing estratehiko, people-centered at technological advance ang HR. Halimbawa, pagsasama ng AI at automation, ang artificial intelligence o AI ay magiging sentro ng pagbabago sa HR. Gagamitin ng AI sa iba't ibang proseso tulad ng recruitment, pag-screen ng mga aplikante, onboarding, talent development at performance management. Human resource managers. Ang human resource managers ay mga profesional na responsables sa pangangasiwa at pamamahalan ng mga pinakamamalagang asset ng isang kumpanya. Ang mga empleyado nito ay namumuno sa HR department at tinitiyak na ang mga tao sa organisasyon ay epektibang pinamamahalaan at binabayaran ng tama at may suporta. Recruitment at staffing, talent acquisition, nangangasiwa sa buong proseso, naghahanap, pag-i-screen, pag-i-interview, at pagkuha ng mga bagong empleyado ng mga tamang kasaysayan, skills at kultura. In human resource management, sa iba't ibang isyu at hamon sa kasalukuyan, ang mga isyong ito ay patuloy nagbabago dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, pagbabago sa kultura, trabaho at mga ekonomiyang kondisyon. Halimbawa, talent acquisition and retention. Ito yung mga pinakamalaking hamon pag-akit sa mga top talent. Nahirapan ang mga kumpanya na makahanap at makahikayat ng kwalipikado at mahuhusay na empleyado na angkop sa mabilis na pagbabago ng mga pangangailangan sa trabaho. Pangalawa, yung employee retention. Malaking problema ang turnover o pag-alis ng mga mahuhusay na empleyado. Kailangan gumawa ng paraan ng mga HR upang mapanatili silang
engaged, motivated at satisfied sa mga kanilang trabaho tulad ng pagbibigay ng magandang compensation and benefits at career development opportunities. Ayun lang. Thank you po.